Okay, so may bagong release na naman na phone ang Vivo at kagaya dati, palagi ako excited na subukan yung mga bagong release nila, lalo na yung V series. Kasi maganda yung design, display, lalo-lalo na yung paborito kong part, yung battery performance. At titingnan natin kung ganyan din yung case dito sa Vivo V60 Lite 4G. Pero unahin natin yung presyo. So itong Vivo V60 Lite ay may presyong 14,999 pesos para sa 8 to 56GB na variant. Tapos meron pa kayong makukuhang 1,000 pesos na discount kung ngayon kayo mag-order at limited time Vivo VIP card na worth 4,020 pesos na meron ng kasamang 6-month broken screen insurance and extended warranty. Plus, meron pa kayong limited edition Vivo Buds na worth 1,699 pesos. Kung gusto niyo pa ng ibang details at information sa availability nito, pati na rin yung promo ng Vivo dito sa V60 Lite 4G version, nandiyan yung link sa description box sa baba. Doon tayo sa unboxing. Okay, so kagaya dati, ganun pa rin naman yung color scheme ng box nitong Vivo V60 Lite, kagaya ng mga previous V-series na na-unbox natin dito sa channel. At kagaya na makikita nyo, yung nandito sa atin ay yung color pink na Vivo V60. Pero if ever na ayaw nyo ng color pink, meron naman tayong blue tsaka black. Okay, so pag open natin ng box, ang una natin makikita ay yung mismong phone. Pakita ko na agad sa inyo yung pink. Usually, hindi natin pinipili yung ganitong kulay. Pero tingnan nyo naman guys, napaka-elegante na itsura. Ayan o. Diba? Ang ganda. Tapos matte finish pa siya. Yung likod niya. So, hindi siya kapitin ng smudges, ng fingerprints. Napakalinis tignan kahit na hindi tayo mag-case. Pero syempre, hindi ko recommend na huwag kayong mag-case dito. Kailangan pa rin. Okay? So, tabi muna natin yan. Balikan natin mamaya. Tingnan muna natin yung ibang laman ng box. Meron tayo ditong jelly case. Medyo makapal-kapal yung jelly case natin dito sa Vivo V60 Lite. Kaya, well protected siya. Tapos, may additional pa tayong protection sa kanyang camera module. Documentations. Tapos, andito yung ating charging brick na USB-A yung port. Ano na to guys ha? SuperVOOC na 90 watts. At syempre hindi mawala yung USB cable plus yung kanyang SIM ejector pin. Okay, so ito na yung ating Vivo V60 Lite 4G. So, maliban sa magandang design, itong V60 Lite ay merong IP65 na protection. So, dust tight, tsaka water resistant to, hindi agad-agad papasukin ng alikabok at ng tubig. Plus, meron pa tong MIL STD 810H na certification. So, kahit na mabagsak natin to guys, hindi to agad-agad masisira, hindi kagaya ng ibang mga phones ngayon. Dito sa taas, makikita natin yung secondary speaker tsaka secondary microphone. At dito sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati na rin yung power lock button. Dito naman sa may left side, malinis na malinis. At dito sa may ilalim, yung ating SIM tray, main microphone, main speaker, at yung USB-C port. Ito guys yung SIM tray ng Vivo V60 Lite. Dual nano SIM lang yung pwede nating ilagay. Wala tayong micro SD card slot. So, ang tanging solusyon para ma-expand natin yung memory nito from 256GB ay cloud storage. At dito sa harap, syempre yung ating punch-hole selfie camera. At good news guys kasi yung kanyang bezels ay proportion. Dito sa chin, doon sa forehead, pati yung dalawang gilid, pantay na pantay. Kita nyo, nipis ng ano niya, ng bezels niya. So talagang, ang premium na itsura mula dito sa likod hanggang dito sa harap, napaka-premium nitong V60 Lite. Tapos meron tayong pre-installed na screen protector, so hindi niyo na kailangan bumili agad-agad. Tapos, yung kanyang fingerprint scanner ay in-display. So try natin Di naman ako na-disappoint dito kasi mabilis siya. Ayan I-ano nyo lang, make sure nyo lang na maganda yung pagkaka-register ninyo sa fingerprint niyo upon setup. Pero pwede nyo naman doblehin kung sakali. Ayan. So, reliable naman yung kanyang fingerprint scanner. Tapos, ang maganda pa rito sa Vivo V60 Lite, stereo speakers. Pero maliban dyan, merong 400% na audio boost yung kanyang volume. So, kapag tinodo natin, pwedeng lumakas palalo compared sa ibang mga phones na walang ganitong audio boost. At sa experience ko guys, malakas talaga. Hindi ako nabitin talaga sa max volume nitong Vivo V60 Lite. Plus, maganda rin ito nun kasi nga, stereo speakers. Sunod natin guys ay yung battery. Dito ako excited talaga kasi alam nyo ba na 6,500 mAh na Blue Volt battery yung inilagay nila dito. So, konting konting information lang tungkol sa Blue Volt technology ng Vivo pagdating sa kanilang battery. So, imagine guys, 6,500 mAh, napakalaki ng capacity na yan. Pero, napanatili ng Vivo na manipis yung form factor nitong V60 Lite. At kagaya ng ibang mga V-series na na-review natin dito sa channel, hindi ako na-disappoint guys sa SOT na nakuha ko dito sa Vivo V60 Lite. Sobrang ganda ng SOT. Tingnan nyo. Ayan 22 hours and 48 minutes. Almost
23 hours na guys. So talagang hindi tayo mabibitin pagdating sa battery performance itong V60 Lite. Kahit maghapon po natin gamitin, nakadata pa tayo, hindi to agad-agad malolobat. At baka at the end of the day, pag uwi natin ng bahay, meron pa tayong 30 to 40% remaining. Ngayon pagdating naman sa kanyang charging, 15 to 100%, 1 hour and 39 seconds ko lang na charge itong phone na to. So mabilis guys, para sa 6,500 mAh na capacity. At isa yan sa mga number one reason kung bakit marirecommend ko tong phone na to. Lalo na dun sa mga naghahanap ng hindi lang basta magandang phone pagdating sa itsura, pagdating sa display, yung battery guys, napaka-reliable niya. Para dun sa mga ayaw mag-charge palagi, gusto na lang kalimutan yung pag-charge sa phone habang nasa work tayo, marirecommend ko yung V60 Lite. Kasi nga, isang charge lang, tatagal na to sa atin ng siguro 1.5 days or hanggang 2 days pa nga. Ngayon pagdating naman guys sa performance, itong Vivo V60 Lite ay naka FunTouch OS 15 na on top of Android 15, Snapdragon 685 yung kanyang chipset, LPDDR4X yung kanyang 8GB na RAM, at UFS 2.2 naman yung kanyang storage type. At yung 8GB na physical RAM, pwede pa nating ma-extend hanggang 16GB kasi meron siyang extended RAM na up to 8GB. At ito ba guys, yung maganda dito sa V60 Lite. Alam nyo ba na napakatagal ng software support na ibibigay dito ng Vivo? Kasi aabot to ng 4 na major Android upgrade. So, aabot to guys hanggang Android 19. Plus, meron pa tong 6 years na security patches. So, alam niyo yun, ang tagal nyong magagamit yung phone, tapos hindi nyo palaging i-charge. So, hindi mag-deteriorate agad yung kanyang battery health. Ito lang yung kailangan ninyong tandaan guys, kapag gagamitin ninyo yung extended RAM or virtual RAM, medyo babagal siya ng kaunti. Ito yung nakuha nating Antutu score kapag naka-on yung extended RAM, 495,089. Ngayon, nung in-off ko, tumaas guys, kita nyo, naging 505,408. So, kung hindi nyo naman kailangan talaga ng up to 16GB na RAM, okay na yung 8GB, mas magiging maganda po yung performance ng phone. At ito pa isang proof na talagang maganda yung battery performance ng Vivo V60 Lite kahit mabigat yung patakbuhin nating apps dito. Kasi after ng wildlife stress test, kita nyo naman, walang nabawa sa kanyang battery at nadagdagan lang tayo ng 7 degrees sa kanyang temperature. Ngayon, itong Vivo V60 Lite 4G ay hindi siya for gaming pero makikita nyo dito sa Asphalt 9 Unite. Wala tayong kahit anong obvious na frame drops or hiccups na mafe-feel sa kanya. Actually, nakasagad yung graphics natin. Hindi niya lang talaga na-generate lahat. Pero, kayang-kaya niya yung mga ganitong casual game. So again, hindi ito for gaming. Pero if ever man na maisipan niya maglaro dito, kaya naman. Ngayon, pagdating naman guys sa display, meron tayo ditong 6.7-inch AMOLED Full HD Plus resolution at 120Hz yung max refresh rate natin. Hindi sinabi ng Vivo kung ano yung color coverage itong V60 Lite. Pero sa mata ko guys, maganda yung color reproduction, napaka-accurate naman. At mag-enjoy tayo pagdating sa panonood ng movies or TV series dito. At speaking of streaming guys, kita nyo dito sa Netflix application, level 1 yung ating wideband security. So makakapag-play tayo ng full HD contents. Ngayon silipin lang natin yung kanyang display settings. So meron tayo ditong screen colors. So, kung gusto natin timplahin yung kulay ng kanyang display, pwede. Meron tayong standard, professional, tsaka bright. Plus, pwede nating ma-adjust yung kanyang color temperature or white balance. Maliban dyan, meron din tayo ditong screen refresh rate options. Meron tayong smart switch, standard, tsaka high. Kung gusto niyo na palaging 120Hz yung naaabot na refresh rate ng kanyang display, iset nyo lang to high. Pero huwag kayong mag-alala kasi kahit naka-high, bababa siya ng kusa to 60Hz kung kinakailangan. Pero kapag naka-smart switch tayo, ang default niya ay 90 at magpupunta lang siya ng 120Hz kung talagang kailangan at hinihiling nung application. Okay, ngayon naman pag-usapan natin ng camera. So meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter, 8 megapixels na ultra-wide at yung kanyang selfie camera naman ay 32 guys, 32 megapixels. So kung gagamitin natin to for vlogging, hindi tayo madidisappoint sa quality.
Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Vivo V60 Lite 4G. Kung kayo tatanungin, okay ba sa inyo to? Bibili nyo ba to for 14,999 pesos plus freebies? Comment kayo dyan. Ngayon, as recap lang guys, dun sa mga nakita natin dito sa Vivo V60 Lite. Una sa lahat, sobrang ganda ng battery performance ulit na makukuha natin dito sa phone na to. At ulit yung sinabi ko kanina, dahil sa isang charge, tatagal na talaga siya ng mahigit isang araw ng tuloy-tuloy na paggamit. Sigurado, hindi agad-agad masisira or bababa yung kanyang battery health. So, magtatagal po talaga sa atin yung battery ng phone na to. Plus, yung software support guys, ulitin ko lang 4 major Android upgrades plus 6 years na security patches. Sobrang tagal ng software support na ibibigay dito ng Vivo. Hindi man sobrang bilis ng performance ng phone na to, pero dahil matagal yung software support, asahan nyo na mag-i-improve yung kanyang performance. Plus, kung nabalitaan nyo pa or kung hindi nyo pa napabalitaan, meron na tayong Origin OS na paparating sa mga V-series kasama yung V60 Lite sa makakatanggap niyan. So talagang mas gagaan pa, tsaka mas magiging snappy yung feels ng kanyang performance pagdating ng Origin OS na yun. So yun yung mga nagustuhan ko dito sa phone na to. At para sa akin sulit siya para sa presyo kasi matagal po natin talaga mga gamit. O nga pala, nakalimutan kong sabihin sa recap natin. Matibay po itong phone na to kasi meron siyang MIL STD 18H na certification. Tapos kahit malublob natin sa tubig or madala natin sa malikabok na environment, okay lang. Hindi po siya agad-agad masisira. So, ganun kaganda itong phone na to. Pero again, gusto kong mabasa yung mga comment ninyo tungkol dito sa Vivo V60 Lite. At syempre, iba-iba tayo ng preference sa isang phone. So, ano masasabi nyo dito? Comment kayo dyan. And before tayo magtapos, naalala ko lang, meron pa palang V60 Lite pero 5G version at saka Dimensity 6300 na yun. So more on nakafocus yun sa gaming. So abangan nyo rin yun kasi gagamitin ko rin at abangan nyo yung full review nun para makita natin yung difference ng 5G tsaka 4G version at kung yun pa talaga yung phone na mas bagay sa inyo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.